Binago ng digmaan sa Ukranya ang paraan ng pakikipagdigma. Inobasyon gaya ng malawakang pagmamanman, long-range drone swarms na tumatarget sa malalayong likuran, AI-enabled targeting, at kamikaze FPV drones. Ang paggawa sa malalawak na bahagi ng frontlines bilang mga kill zone ay nagtulak sa militar sa buong mundo na baguhin ang kanilang doktrina, estratehiya, at kagamitan. Maraming dating pinupuring armas ang itinapon na sa basurahan ng kasaysayan, lalo na sa Rusya. Ang pinakabago sa mga ito ay isa sa pinakabihira, pinakamahal, at pinakamatibay na armored na sasakyan ng Rusya, ang BMOT Heavy Armored Personnel Carrier. Ayon sa ilang ulat, pinuksa ng Ukranya ang natatanging sasakyang ito, na labis na ikinadismaya ni Pangulong Vladimir Putin. Narito kung ano ang nagpaspesyal o dating nagpaspesyal sa BMOT at paano biglang winakasan ng Ukranya ang serbisyo nito. Sa maraming paraan, natatangi ang BMOT sa makabagong digmaan. Ito ay isang mabigat na Russian armored flamethrower vehicle na dinisenyo para maghatid at sumuporta sa mga thermobaric rocket team na euphemistikong inuuri bilang mga flamethrower sa serbisyo ng Rusya. Bagamat may ilang Western armored vehicles na may katulad o mas mataas na proteksyon at kakayahan, wala pang Western military nagpasok sa serbisyo ng armored vehicle na sadyang dinisenyo para sa thermobaric operations. Yan ay pangunahing dahil sa pagkakaiba ng doktrinang militar sa pagitan ng Rusya at mga hukbong NATO. Ipinaloob ng doktrinang militar ng Rusya ang thermobaric na sandata bilang mahalagang bahagi ng estratehiya, lalo na sa labanan sa lungsod at pagwasak ng matitibay na posisyon. Madalas ipalagay ng Rusya, at tama naman, na magkakaroon lamang sila ng limitadong air superiority. Kaya't ang mga thermobaric system na ginagamit sa lupa ay nagiging mahalagang alternatibo para maghatid ng matinding lakas ng pagsabog. Sa kabilang banda, habang malawakan ding ginamit ng US at iba pang miyembro ng NATO ang mga naunang bersyon ng mga sandatang lumilikha ng apoy, tulad ng tradisyonal na flamethrower noong ikalawang digmaang pandaigdig at mga napalm bomb sa Vietnam. Sa makabagong panahon, turing nila sa thermobaric na sandata ay espesyal, hindi pangunahing armas. Ang thermobaric na sandata ay pinagsasama ang pinsala mula sa pagsunog ng fuel at presyon ng hangin. Kapag tumama ang thermobaric na sandata, nagkakalat ito ng nasusunog na aerosol na mabilis lumaganap sa malawak na lugar. Sumunod, isang pangalawang pagsabog ang nagpapaliyab sa aerosol, nagdudulot ng malaking ulap ng apoy na mabilis sumunog sa lahat. Sa blast radius, ang mabilis na pagsiklab ay nagtutulak sa hangin papasok sa pagsabog. Lumilikha ng malakas na alon ng presyon na kayang gumiba ng mga gusali at sunugin ang lahat ng nasa loob. Bagamat parehong may thermobaric ang NATO at Rusya, ginagamit ito ng Rusya bilang sandata sa himpapawid, panghadlang, at psikolohikal na digmaan sa urban at depensibong laban. Samantalang ang mga kanluraning militar ay karaniwang gumagamit nito ng mas piling-pili at may higit na katumpakan. Ginagamit ng US ang mga thermobaric na sandata tulad ng Blue 82 Daisy Cutter at thermobaric Hellfire missiles para sa tumpak na pag-atake sa mga target gaya ng mga kuweba o matitibay na posisyon, kung saan epektibo ang kanilang pressure wave. Ang Rusya naman, ayon sa ulat ng Foreign Military Studies Office ng US Army, noong 2021 ay may mga nakatalagang unit para sa mga sandatang apoy. Ang Rusya ay may mga thermobaric squad at platoon sa mga nuclear, biological, at chemical na kumpanya ng kanilang maneuver brigades. Gayunpaman, ang mga thermobaric unit na kasing laki ng kumpanya ay limitado lamang sa mga flamethrower battalion sa MBC Defense Regiments ng Combined Arms Armies, Tank, Army, at Army Corps. Karaniwan, ang flamethrower battalion ng Rusya ay may 2 kumpanya ng magaan na shoulder launch flamethrower at 1 kumpanya ng mabigat na vehicle launch flamethrower. Ang dahilan kaya itinayo ang BMOT ay para protektahan ang infantry na may shoulder launch flamethrower. Ang BMOT ay pinaikling Boyevaya Machina Ognem Yochikov Diazeli, na ang ibig sabihin ay mabigat na sasakyang pandigma ng flamethrower. Katulad ng ibang plataporma sa Rusya, itinayo rin ito sa chassis ng T-72B pangunahing tangke. Noong huling bahagi ng dekada 90, ang bagong tatag na federasyon ng Rusya ay nahihirapan na palitan ang kanilang tumatandang militar. Habang tinatangkang makaahon mula sa krisis ng ekonomiya
dulot ng pagbagsak ng Unyong Sobyet at ng sumunod na economic shock therapy. Kailangan nito ng mga bagong sasakyan na kayang gampanan ang mga espesyal na tungkulin sa labanan sa pinakamababang gastos at isang mabigat na armored personnel carrier para maghatid at sumuporta sa mga espesyal na tropang gumagamit ng flamethrower. Sa larangan ng digmaan, naging isa ito sa mga prioridad. Hindi talaga posible para sa bansang kapos sa pera at may korupsyon ang magdisenyo ng bagong sasakyan mula sa simula para sa ganitong tungkulin. Kaya bumaling sila sa lumang kabayo ng digmaan, ang T-72B. Humigit kumulang 18,000 T-72 ng iba't ibang uri ang nagawa mula noong dekada 70 at karamihan dito ay ang in-upgrade na version na T-72B na ipinakilala noong dekada 80. Kaya marami sa mga tangke na ito na matipid sa gastos kahit may mga depekto ang nakareserba at marami sa mga ito ay lipas na para sa pangangailangan ng makabagong larangan ng labanan. Kaya't makatuwiran na i-convert ang ilan sa mga ito bilang mga Armored Personnel Carrier or APC dahil ang proteksyong pinalalakas ng tangke ay halos kapareho ng kinakailangan para sa mga APC. Sa katunayan, ang BMOT ay hindi ang unang pagtatangka ng Russia na gawing APC ang mga lumang, laos na battle tank nila. Bagamat mas naging matagumpay ito kumpara sa nauna nitong modelo, ang BTRT. Ito ay isang pagtatangka na gawing APC, ang malaking inventaryo ng Soviet T-45 at T-55 na mga tangke na nagsilbing gulugod ng Soviet armor mula dekada 50 hanggang 1,970-S sa pagtanggal ng turret, pagpapatibay ng proteksyon ng chassis at pagtaas ng taas nito. Maaaring gawing murang APC ang tangke na may sapat na proteksyon at kayang magsakay ng 5 infantry na bababa. Iyon ang teorya. Ang BTRT ay malinaw na dinisenyo para sa mas malawak na misyon kumpara sa BMOT na gaya ng makikita natin mamaya ay kulang sa armas. Ang nauna ay may mas maraming uri ng armas, kabilang ang 2 of 42 autocannon at isang concourse Anti-Tank Guided Missile System o ATGM. Dahil sa mga depekto sa disenyo gaya ng mababang kapasidad, masikip na loob, at mahinang proteksyon, hindi na aprubahan ang BTRT para sa produksyon at tahimik na inabandona. Gayunpaman, ipinagpatuloy ang mga eksperimento sa bagong APC na base sa T-72B at sa unang bahagi ng dekada 2000, pumasok na sa serbisyo ang unang BMOT. Pangunahing layunin ng sasakyan ang maghatid ng tropang may flamethrower at thermobaric na sandatang pangbalikat. Dahil dito, ang mga pagbabago sa T-72B tank ay pangunahing isinagawa sa itaas at gilid ng sasakyan. Dahil karamihan sa orihinal na chassis, makina, transmission at running gear ay halos hindi binago, ang resulta ay isang sasakyan na halos 24 na talampakan ang haba, 12.4 na talampakan ang lapad, at 7.4 na talampakan ang taas na may bigat na halos 44 na tonelada. May sakay itong 2 crew. Dagdag pa ang hanggang 7 sundalong infantry na maaring isakay at sinasabing pinapagana pa rin ng parehong V-84Ms, 4 na stroke, 12-cylinder multi-fuel na liquid-cooled diesel engine na ginamit sa original na T-72B. Pinagsama sa 8 gear na transmission ng T-72B, pinapayagan ng makinang ito ang BMOT na umabot ng bilis na mahigit 37 milya bawat oras sa sementadong kalsada at halos 25 mph naman kapag off-road. Gayunpaman, dahil sa hindi maasahang transmission ng T-72, nararanasan din ng BMOT ang matagal ng problema ng mabagal na reverse speed ng tangke. Pero habang ang BMOT ay nakatanggap lamang ng kaunting pagbabago sa makina, malalaking pagbabago naman ang ginawa sa itaas nito para magkasya ang 7 sundalo ng infantry at ang kanilang mga armas. Halimbawa, ang ilang internal na bahagi tulad ng tangke ng gasolina ay inilipat sa itaas ng gilid ng sasakyan sa pagitan ng crew compartment at side armor. 2 karagdagang hatch ang idinagdag bilang firing positions para sa mga pasahero, pati na rin vision device sa gilid ng bubong para sa kaunting situational awareness. Mayroon ding mga armadong hatch sa likurang bahagi ng bubong na maaring ibukas pataas para mapadali ang pagsakay at pagbaba sa likod ng sasakyan. Maraming storage bin din ang ikinabit sa bawat gilid ng chassis
Bukod sa dagdag na storage, nagsisilbi ring proteksyon sa sundalo ang mga bin na ito habang sumasakay o bumababa dahil pinanatili ng BMOT ang original na engine compartment ng T-72. Kailangang bumaba ang mga pasahero mula sa engine deck na naglalantad sa kanila sa panganib. Nagbibigay ang mga dagdag na bin ng karagdagang proteksyon na may kasamang spring-loaded pedestal sa pinakadulo, kaya't hindi gaanong delikado at mas madali ang pag-akyat at pagbaba mula sa likuran ng sasakyan. Tiyak na pinahahalagahan ng mga infantry ang tampok na iyon, lalo na't kulang sa firepower ang BMOT. Pinili ng Rusya ang mas magagaan na armas para mas maraming espasyo sa pagdadala ng tropa at sandata. Pero mukhang nakakagulat na kulang ito sa armas kumpara sa karamihan ng mga katunggali nito. Ngayon, ang mga detalyeng ito tungkol sa tila hindi matatalong sandata ng Rusya ay ang uri ng malalim na pagsusuri at analysis na makikita mo sa lahat ng aming mga video dito sa The Military Show. Kung gusto mong malaman ang totoong kwento sa balita, mag-subscribe ka sa channel. Hindi mo ito pagsisisihan. Sapat nang magsalita ang kakulangan ng armas ng BMOT. Ang pangunahing armas ng sasakyan, o mas eksakto, ang tanging built-in na sandata nito ay isang LSV 100 at 27 mm Utyos o Cliff Heavy Machine Gun. Pinangalanan ito mula sa unang mga letra ng apelido ng tatlong designer, Nikitin, Sokolov at Volkov. Unang ginamit ang LSV noong pananakop ng Soviet sa Afghanistan noong huling bahagi ng dekada 70. Doon, napatunayan nitong maaasahan at epektibo laban sa mga infantry at magagaan na armored na sasakyan dahil sa kakayahan nitong magpaputok ng armor-piercing at fragmentation na bala. Kalaunan, gumawa ang mga Ruso ng version para sa armored na sasakyan, ang NSVT. Ikinabit ito sa karamihan ng pangunahing Soviet battle tanks, armored personnel carrier, at self-propelled artillery, tulad ng T-72B. Kaya't hindi gaanong makatuwiran na palitan ito ng isang bagong bagay. Sa BMOT, pinapatakbo ng commander ang NSVT sa pamamagitan ng pagbukas ng hatch ng kanyang kupola at pagtayo sa gilid ng kanyang upuan para maabot ang mga kontrol ng machine gun. Di ito perpektong setup, pero pwedeng paikutin ang baril ng hiwalay sa kupola ng commander. Mano-mano ang pag-ikot kaya mahirap gamitin kapag nasa dalisdis ang sasakyan. Sa simula, ang BMOT ay planong lagyan ng remote controls para mapagana ang NSVT mula sa loob ng sasakyan. Pero inabandona ang tampok na ito sa production vehicle. Malamang dahil sa kakulangan sa budget. Ngayon, ang NSVT ay medyo epektibo pa rin. Mabigat na machine gun na kayang magpaputok ng 7,800 na bala kada minuto na may pinakamalaking abot na 6,500 at 60 talampakan sa lupa at 4,900 talampakan naman sa ere. Pero hindi ito tumatagos sa makakapal na baluti ng mga target gaya ng mabibigat na APC, infantry fighting vehicles o tangke. Bukod sa mga flamethrower na shoulder-fired na dala ng mga sundalong pasahero, wala nang ibang sandatang pandigma ang BMOT. Ang pagdagdag ng KPVT-14mm Heavy Machine Gun 2A42 or 2A72 30mm autocannons coaxial automatic grenade launchers o Concourse na anti-tank guided missiles ay magdadagdag ng bigat at magpapakomplikado sa disenyo. Tiyak na mapapalakas nila ang layunin ng BMOT na magdala ng assault infantry malapit sa kalaban, habang nagbibigay ng suporta at proteksyon laban sa mabibigat na banta. Ang RPO HMEL, na ang ibig sabihin ay bubuyog, na dala ng mga sundalong ito, ay syempre isang nakamamatay na sandatang pandigma at maaaring gamitin upang ipagtanggol ang sasakyan. Ngunit may seryosong limitasyon ito. Dinisenyo ito noong 1970s at opisyal na ginamit noong late 1980s. Mas magaan, ligtas, at mas epektibo itong magpadala ng apoy sa kalaban kaysa sa LPO-50 flamethrower na pinalitan nito. Ang 73mm na kalibreng sandata ay may blast radius na 100 at 64 na talampakan sa mga bukas na lugar at 200 at 62 talampakan naman sa mga saradong lugar na may epektibong abot na higit sa 1,000 at 300 talampakan. Gayunpaman, dahil sa backblast ng rocket at kawalan ng firing port sa sasakyan, hindi posible na paputukin ang RPO
mula sa loob ng BMOT nang hindi nasusunog ang mga tripulante at pasahero sa proseso. Kaya, ang mga tropang may flamethrower ay kailangang lubusang ilantad ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbaba mula sa sasakyan o bahagyang ilantad ang sarili sa pamamagitan ng paglabas sa mga itaas na hatch para gamitin ang kanilang RPO rockets laban sa mga target. Pero kahit nakulang ito sa mga kakayahang pang-atake, gaya ng nabanggit sa simula ng video, pagdating sa mga kakayahang depensibo, ang BMOT ay inaasahang magiging kasing bigat ng armor at kaya kasing tibay ng posible. Ang harap ng sasakyan ay may Contact V Explosive Reactive Armor o mga ERA block na nakakabit sa chassis, pati na rin sa hatch ng Draber. Gumagana ang ERA sa pamamagitan ng pagpapasabog ng lokal na pagsabog sa mismong tama ng papalapit na warhead na nagtutulak palabas ng burster plate na nagpapahina o tuluyang nagkakansela sa kakayahan ng warhead na tumagos. Ang Contact V kahit medyo luma na ayon sa pamantayan ngayon, ay labis na pinuri ng mga Soviet na nagsabing epektibo ito laban sa kinetic force penetrators gaya ng armor-piercing, fin-stabilized discarding sabot o APF-SDS rounds. Ang paglalagay ng ERA block sa harap ng BMOT ay inaasahang tataas ang tsansa nitong makaligtas laban sa mas modernong banta gaya ng kamikaze drone. Pero gaya ng napatunayan ng Ukraine, hindi pala ito ganun kasigurado. Ang iba't ibang patong ng armor tulad ng spaced armor, rubber lined blocks, at panloob na anti-spalling rubber lining sa gilid ay tila pareho lang ang mahinang epekto. Pero may iba pang depekto sa disenyo na bumabagabag sa kakaibang sasakyan na ito. Tulad ng nabanggit, mahirap ang pagpasok at paglabas sa BMOT. Pero hindi ito nakamamatay para sa infantry. Para makasakay o makababa, kailangang umakyat ang pasahero sa makina at dumaan sa armored hatch sa likod ng passenger compartment. Bukod sa hindi komportable, nalalantad pa ang infantry sa putok ng kalaban habang bumababa at naglalakad sa ibabaw ng makina. Bukod pa rito, wala talagang madaling solusyon para dito. Para maresolba ang problema, kailangan pang ilipat ang makina para magdugtong ang kompartimento ng infantry sa likurang bahagi ng sasakyan. Papayagan nito ang mas ligtas na paraan ng pagpasok at paglabas. Ganon din ang kwento tungkol sa kakulangan ng armas para sa opensiba at remote control ng commander sa machine gun. Kaya napipilitan siyang lumabas sa protektadong pwesto at tumayo ng lantad. Para magamit ang NSVT, kailangan ng malaking pagbabago sa disenyo o bagong sasakyan para maresolba ang mga problemang ito. Marahil kaya kakaunti lang ang BMOT na nakita. Kaya nabigyan ng pagkakataon ang Ukraine na lipulin ang mga ito. 10 hanggang 15 lang ang naiulat na pumasok sa aktibong serbisyo at hindi pa rin tiyak kung ilan ang aktibo. Tiyak, bagamat ang kakulangan sa pondo ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naisip ang BMOT noong dekada 90, mas malaki na ang mga yaman ng Russia ngayon. At kaya't mukhang hindi naman ang gastos sa BMOT ang issue. Sa tinatayang halaga na mula 300,000 hanggang 500,000 dolyar bawat isa, siguradong malayo ito sa pagiging mura. Gayunpaman, kung ikukumpara sa ibang makabagong armor ng Russia, mura na ito. Ang pangunahing battle tank ng Russia sa Ukraine, ang T-90M Brariev at upgraded T-72B3 ay nagkakahalaga ng 4 hanggang 5 milyong dolyar at 2 hanggang 3 milyong dolyar bawat isa. Ang BMP-3, ang pangunahing infantry fighting vehicle, ay nagkakahalaga ng 1 hanggang 3 milyong dolyar depende sa variant. At ang mga pinakamakabagong APC nito, ang BTR-82A at BTR-90, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.4 hanggang 1.5 milyong dolyar bawat isa. Ang halaga ng BMOT ay halos kapareho ng mga mas luma at nire-refurbish na sasakyan tulad ng BTR-80 at BMP-2 na karaniwang nabebenta sa halagang mga 400,000 dolyar sa karaniwan. Pero tulad ng lahat ng nabanggit na plataporma at karamihan ng teknolohiyang militar ng Rusya, hindi mahalaga ang halaga ng mga ito. Biktima pa rin sila ng mga makabagong depensa ng Ukraine, lalo na ng mga drone. Hindi bababa sa 3 BMOT ang nawasak ng Ukraine batay sa video at litrato. May 1 o 2 pang nasamsam ng Ukraine at isinama sa kanilang hukbo para magamit ng mga Ukrainyano. Ang una ay naiulat na nawasak noong April 12, 2022 sa lugar ng Chernihiv. Ang pangalawa noong Agosto 7.
2,022 sa hindi natukoy na bahagi ng Ukraine. At ang pangatlo noong Setyembre 14, 2022 sa lugar ng Kharkiv. Kalaunan, noong June 18, 2023, lumabas ang isang larawan ng isang nasamsam na BMOT na ginagamit na ng mga Ukrainyano. Bagaman hindi malinaw kung ito ay isa sa mga dating nawasak na sasakyan na naayos na muli o isang bagong nasamsam. Pagkalipas ng isang buwan, may lumabas na video ng BMOT na ginagamit ng mga Ukrainyano para hilahin ang tangke. Bagaman hindi tiyak kung ito ang parehong nasamsam na sasakyan o bago, ayon kay Ukrainian military analyst Oleksandr Kovalenko, iyon na ang huling beses na nakita ang nasamsam na BMOT sa mga pampublikong video. May hindi pa beripikadong ulat na 2, ang nasamsam at 5 ang nawasak simula 2022. Ayon sa kanya, base sa mga available na impormasyon, ang mga kawalang ito ay nangangahulugan na ang Rusya ay may natitirang isa na lang na gumaganang BMOT sa serbisyo o wala na talaga. Conclusion niya, ang BMOT ay maituturing ng extinct na uri ng kagamitang Ruso sa panahon ng malawakang digmaan sa Ukranya. Pero kung susundin ang simpleng aritmetika, mukhang maaga pa para sa ganung konklusyon. Kung 10 hanggang 15 ang inilagay sa serbisyo at 3 o 4 lang ang nakumpirmang nawasak o nahuli, dapat may natitirang 7 hanggang 12 na gumagalaw pa. Kahit tanggapin natin ang di pa napapatunayang ulat na 7 ang natanggal, 5 ang nasira at 2 ang nahuli, may natitira pa ring 3, 8. Maaaring may impormasyon si Kovalenko na hindi niya sinasabi o baka hindi lang siya magaling sa matematika. Posible ring propaganda lang ito. Gayunpaman, di na nakakagulat na nagpasya ang Russian command na itago na lang ang natitirang BMOT stocks mula sa front lines. Kaya nagiging extinct na ang BMOT. Sa konteksto ng Ukranya, ang matinding pagkawala ng mga kagamitan dahil sa mga drone at artilleriya ng Ukraine ay nagdulot ng malaking epekto. Mas maingat na ngayon ang Rusya sa paggamit ng natitirang armor stockpiles nila na malaki ang nabawas noong nakaraang taon, gaya ng Ukranya. Bukod dito, lumipat na ang pangunahing lakas ng kanilang thermobaric forces sa mga self-propelled na mabibigat na flamethrower systems. Palayo na sa infantry na may shoulder-mounted flamethrower na dinisenyong isakay ng BMOT. Sa katunayan, malawakan ang paggamit ng Rusya sa TOS-1A Solonsepek, na ang ibig sabihin ay sunburn, at sa TOS-2 Tosochka na mabibigat na flamethrower vehicles sa buong digmaan. Sa ngayon, ang TOS-1A ay isa ring truck system na nakabase sa T-72B chassis at kayang magpakawala ng 24 na thermobaric rockets ng sabay-sabay na may epektibong abot na humigit kumulang 3.7 milya. Ang TOS-2 ay may gulong at nakabase sa Ural 63706 truck na may 6x6 wheel configuration at kayang magpaputok ng 18 missiles ng sabay-sabay na sinasabing may mas malayong abot kumpara sa TOS-1A. Isang bagong sistema, ang TOS-3 Drakon, ang ipinakilala noong 2024 at posibleng nagsimula na ring gamitin. Kayang magpaputok ng 15 incendiary o thermobaric missiles ng sabay. Huwag magkamali, nakakatakot ang mga sandatang ito. Kapag sumabog ang thermobaric na bala, ang shockwave ay gumugulong sa lupa. Kaya hindi ka makakapagtago kahit nasa trench o lungga, lalo na dahil ang temperatura sa pinakasentro ng pagsabog ay maaaring umabot ng higit sa 5,000 at 400 degrees Fahrenheit. Dahil dito, pangunahing target ng Ukranya ang mga flamethrower system ng Rusya at matagumpay nila itong nasira. Noong Hulyo 2025, iniulat ng sandatahang lakas ng Ukranya na nakasira sila ng mahigit 100 heavy flamethrower system ng Rusya. Kasama dito ang TOS-1A, TOS-2 at ang mas naunang TOS-1 Buratino. Gayunpaman, nagdulot din ng pagdududa ang mga numerong ito. Dahil hindi malinaw kung pinagsama-sama, ganoon karami talaga ang nagawang ganitong mga sistema. Ayon sa Oryx Pidyonko, may hindi bababa sa 34 na nawasak na TOS-1A at 2 TOS-2 system na tinatayang halos 3 kapat ng kabuuan. Sapat na sa 45 na pinaniniwala ang nagawa. 24 lang na Buratino ang talagang nagawa. At kakaunti lang dito ang naipadala sa Chechnya noong 1979
Siyam. Duda rin kung higit sa iilan lang na tostu ang pumasok sa serbisyo, kaya mahirap maintindihan paano nakuha ng General Staff ang bilang na iyon. Gayunpaman, ayon sa Ukrainian military website na Militani, dahil sa lakas ng mga sandatang ito, nananatili silang pangunahing target ng Ukranya. Paano kung nagawang lipulin ng Ukranya ang isa sa pangunahing thermobaric forces ng Rusya sa mga trench at lungga ng Ukranya sa frontlines? Ang huling maririnig mo ay mga reklamo. Patuloy naming ibabalita ang mga bagong impormasyon, kaya mag-subscribe sa channel para updated kayo. Salamat sa panonood.